여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. And for today's video, ang pag-uusapan natin is yung mga pasado na sa process. Okay? So, usapang pasado tayo ngayon. Okay? So, ganito, edi tapos ka na sa process. Okay? Pasado ka na sa exam, pasado ka na sa medical, sa skills test. Okay? Meaning to say, waiting ka na lang ng employer. Okay, so meron ka na ring data sa APS topic account, meron ka na ring ang tawag dito, na-encode na rin yung mga details mo, napasa na ni DMW yung mga requirements mo, may approval ka na sa APS topic. So ngayon, waiting ka na lang for employer or yung EPI na tinatawag nila. So ngayon, may advice ako sa inyo, especially sa mga pasado. Okay? So after mong maipasa yung process, congrats sa'yo kasi ang hirap ng process pero naipasa mo siya. So ngayong waiting ka ng employer, kailangan hindi matatapos yung pag-aaral mo ng Korean. Okay? Kung hindi, mas lalo mong pag-igihan or mas lalo kang mag-aaral ng Korean language kapag pasado ka na sa process. Okay, kapag waiting ka na for employer. Kasi, pag nagkaroon ka ng employer, syempre pupunta ka na ng South Korea, gagamitin mo na talaga yung Korean language. So magsasalita ka na, hindi na lang siya exam. So papasok ka na sa reality. Okay? Gagamitin mo na, makipag-communicate ka na doon. Okay, kung tatanga-tanga ka, sorry for the word, kung magiging tatanga-tanga tayo, o di tayo marunong magsalita ng Korean pagdating doon, mabubuli talaga tayo. Papagalitan talaga tayo. Sabihin nila sa atin, kaya nga namin kayo pinapa-exam muna bago kayo makakuha ng employer kasi expected nila pagdating mo doon is marunong kang magsalita. Okay? Kasi baka simpleng left and right lang, di mo alam. Tapos pag napagalitan ka, magagalit ka din. Yun yung mindset ng Pinoy. Pag pinagalitan ng boss, galit din. Okay? So, hindi natatapos yung pag-aaral ng Korean language. Porke pumasa ka na, tigil na. Hindi. Mas lalo kayong mag-review, mas lalo kayong mag-memorize ng mga phrases, manood ng mga movie, para magamit nyo yun pagdating nyo ng South Korea. Kasi pag marunong ka magsalita, magiging magiging armas mo yun dun eh. Bakit? Kasi ma-express mo yung sarili mo kumbaga. For example, nagkamali ka sa trabaho, 'di ba? Ma-explain mo yung side mo. Eh kung malmutte ka, malmutte or you can speak, 'di ba? Talagang papagalitan ka lang, ibubuli ka lang, ma-stress ka lang kasi di mo na naintindihan, 'di ba? Di mo pa mapagtanggol yung sarili mo, 'di ba? Baka ibenta ka pa ng ibang lahi. Bawa, sila yung may kasalanan. Eh dahil di ka marunong magsalita, eh sabihin nila, ikaw yung may gawa noon, di ba? So napaka-importante talaga ng marunong sa language nila, Korean language, kasi yun yung magiging natin, panlaban or armas natin doon. Ma-explain mo yung sarili mo, makapag-communicate ka, di ba, ng maayos, hindi ka mahirapan. Okay? In the first place, kaya tayo pinapaaral kasi para pagdating natin doon, makapag-communicate tayo ng maayos. So, ganun siya. So, hindi natatapos yung pag-aaral mo ng Korean language after mo pumasa sa process. Waiting na ako. Proud ka kasi pasado ka, di ba? Yes, pasado na ako. Waiting na lang ako for employer. Ready na ako sa Korea. Ready na ako magtrabaho. Yung mga ganun ba? Uy, tanungin mo yung sarili mo, ready ka na ba talaga sa real exam? Ready ka na ba talagang pumasok sa reality, di ba? Sa reality ng pagtatrabaho sa Korea, nang hindi ka marunong magsalita, di ba? So, mag-isip ka ng mabuti kasi talagang kakailanganin mo yun, okay? So, take my advice, kailangan mo talaga yon. Kasi nung ako nasa South Korea, syempre nung una nahirapan din ako. Especially kahit magaling na ako dito noon, pero pagdating ko doon, iba talaga pag andun ka na, pagkausap ko na sila, okay, iba po talaga siya. So mas lamang talaga yung may alam, mag-aral pa rin kayo, mag-review pa din kayo, mag-memorize pa din kayo ng vocabulary, ng mga phrases. Kasi nga, gagamitin nyo na yan sa South Korea, mga passer, especially sa mga passer natin. Kahit saan man kayo nag-aral, kahit hindi man kayo sa amin nag-aral, take my advice as a 4 times passer ng EPS topic at galing na rin ng South Korea. Okay? So magagamit nyo yan. Pag marunong ka magsalita, di ba? Madali yung buhay mo doon. Pero pag hindi ka marunong magsalita, mahihirapan ka talaga. Kailangan ka pa ng translator, di ba?
Pero pag marunong ka, kahit yung mga basic, especially sa trabaho, ganyan, basic communication skills, again, kaya tayo pinapaaral dahil gagamitin natin siya doon. At hindi lahat ng Korean marunong mag-English. Kaya nga tayo pinapaaral eh. Kasi kung marunong man sila mag-English, ba't pa tayo papa-examine, papaaralin, di ba? So, hindi sila marunong mag-English, karamihan, at mahilig silang manigaw. Okay? Sigaw, pag napagalitan ka or pag nagkamali ka, may nasira ka, syempre magagalit yan. Pero pag humupa na yung galit niya, wala na yun. Ganun sila. So mag-aral pa rin kayo, especially sa mga pass or waiting ng employer. Habang wala kayong employer, sunog pa din ng kilay sa Korean. Manood kayo ng mga movie. Yan. Gamit kayo ng ChatGPT, mga conversation sa trabaho, ganun. And then, again, memorization pa din yung pinaka way para matuto ng language. Okay? Maraming salamat sa panood ng video. Medyo humaba siya. Kung nagustuhan mo tong video na to, maaring pa-follow kami, pa-share yung video. Hanapin nyo rin kami sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Kung may mga kilala kayo na interested na mag-aral at mag-undergo ng EPS topic process, dito sa K-Learn, 2,500 lang full assistance throughout the process. Ibig sabihin, i-guide namin kayo hanggang makaalis para mas mapadali sa inyo yung process ng pagkukorea. Again, 90,000 to 100,000 ang basic salary. Kung may mga anak kayo, kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak na tambay, puro ML, hindi tapos ng high school, okay lang. Paaralin nyo sila ng Korean language, pag-take nyo sila ng exam, pag pumasa sila, malaki po talaga yung sahod sa Korea as factory worker. Maraming salamat once again, Sir Gerard here. And the mga may alam, once again, have a nice day.